Topic, ano pa? Korupsyon. Biruin nyo ha. Bakit ko nasabing korupsyon? Saan napunta ang confidential fund nila? Buti pa nga si Digong inamin ang confidential fund niya, ginastos niya para bumuo siya ng extrajudicial killings, yung tinatawag na DDS or Davao Death Squad. Yung anak niya, saan napunta ang confidential fund? Biruin mo kay Basti Duterte, sa loob ng isang taon, 500 million, 535 million confidential fund in 1 year. Napakalaki ng confidential fund ni Basti. 500 million plus. Pero sa pinakamayayaman na lugar sa Maynila, yung mga city, Quezon City, Makati, Taguig, Pasig, Manila, Parañaque, San Juan, yan yung mga wealthiest city. Magkano lang ang kanilang mga confidential fund? 100 million, 200 million, 50 million, 100 million. Tinalo ni Basti Duterte, isang taon lang yan Tinalo niya ang 7 syudad na pinakamayaman sa Pilipinas sa pinakamalaking nagamit na confidential fund. Magtanong kayo, may pruweba ka ba? Gusto nyo ipakita ko? Ako pa naman, hindi naman ako magyaw-yaw dito nang walang maipakita. Ito na, mga kababayan, confi funds ni Basti sa Davao City. Talo ang 7 kapinakamayaman na syudad sa Pilipinas. Siyempre, nagtatype pa ako. Ito ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Kung confidential fund ni Basti Duterte. Ito Ayan mga kababayan. Pakita ko, vlog ko yan Ayan, vlog ko yan. Basahin ninyo. Ito. Davao City 2023 confidential expenses higher than those 7 wealthiest city combined. Kapag ipagsama-sama mo yung 7 na mga mayayaman na syudad sa Pilipinas, talo sa confidential fund ni Basti Duterte. Di ba? Alam nyo ba? Ito Pilipinas Today News. Basahin nyo Davao City Confi Funds, malaki pa sa Confi Funds ng 7 kapinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. Umabot sa 530 million ang confidential fund na ginastos ng Davao City noong 2023. Ayan Mas malaki pa sa pinagsama-samang halaga ng nagastos na confidential fund sa 7 pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas na may kabuuhang 529.5 million based sa financial statement na isinumite sa Commission on Audit or COA. Sa ilalim ng pamumuno ni Davao City Mayor Sebastian Duterte Basti, pumalo sa kabuuhang 530 million ang confidential fund na ginastos ng lungsod ayon sa financial statement na isinumite ng syudad sa COA. Diba? Ito ay nadagdagan ng 70 million o may 15-22% pagtaas kumpara sa 460 million confidential funds sa nagastos ng Davao City noong 2022. So nadagdagan ng 70 million. Noong 2022, 460 million. Noong 2023, 530 million na. Saan napunta yung mga yan? Diba? Mga kababayan? Yan, ganyan kalaki ang confidential fund ni Basti. Sa mga nagtatanong, Kent, bakit kay Sara lang ang laging inisyu? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang si Sara ang mayor na may confidential fund. Ultimo kapatid niya, matindi din ang confidential fund. Di ba? Philippines Today. Anong ganap? Ayan po Davao City Confi Fund. Mas malaki
sa 7 ka pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, hindi porkit si Sara nasilipan sa confidential fund, lahat ng mayor may confidential fund. Depende na lang sa paggamit. 500 million, Mambit M. Sang taon lang. Paano kung 3 taong maninilbihan yan na pagka-mayor? Eh di, naka 1.5 billion sila in 3 years. Mananalo pa yan sa sunod. Eh di, ano sila? Naka 3 billion. Mananalo pa sa sunod. Kasi 3 termino yan eh. Ay di putang ina, kahit matulog ka na, hindi ka na magtrabaho, marami ka ng pera. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, research. Huwag puro kinig sa mga fake news na vlogger. Yung bangko mababankrupt sila, hindi. Diba? Ayan o. Article yan ng Pilipinas Today. Diba, mga kababayan? Ito po, narito ang listahan ng confidential fund ng Davao City mula 2016 ayon sa COA. Mula 2016 ayon sa COA. Ayan ang listahan. Basahin ko. 2016, 144 million. 2017, 293 million. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. 2022, 460 million. 2023, 530 million. So magkano na yon? 1, 2, 3, almost 4 billion. Mula 2016 hanggang 2023, ang confidential fund nila. Kay Sara at kay Basti na ito. Kay Basti pa lang pala. Kay Basti actually 2022-2023. Kay Sara 2016 to 2021. Diba? Ganun kalupit. Tapos mananalo. Another term. Another confi. My God. Sabi nga ng Kano, what the heck? Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag ang mga taga Davao magigising at malalaman nila kung saan pinagdadala itong mga confidential fund na to, 80% na tsansa mananalo si Nograles. Si Nograles, never mong narinig magmura, never mong narinig nanira, never mong narinig nagnakaw. Walang ganyan. At kapag tinanong mo naman kung anong credential, ano ang nagawa, ano ang napatunayan, maraming resibo, maraming ebidensya na may naipagawa at may proyekto. Tanungin ko kayo, ito ba sa mga Duterteng 3 magkakapatid? Meron ba? Kaya sabi ko sa inyo, kaya nga malakas ang loob nilang pumasok sa politika kasi malalaki ang mga confidential fund. Ngayon, sabi nga ni Sara, walang authority ang government na maghingi ng gathered info patungkol sa confidential funds niya kasi nasa batas yan. Walang karapatan na mag-gathered ng information ang government kung saan dinala, sino ang involved, kasi nasa COA na. Sabi ni Nelson Ahmad, punta ka nga Maguindanao, anong gagawin ko dyan? Yayaman ba ako pag pupunta ko dyan? Isusuko ba nila lahat ang mga confidential fund na nakukuha nila kung pupunta ko dyan? My God. Ngayon, alam nyo na. Hindi pa ba? Ba't adan? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Ang confi ang laki. Yeah? So, ito na, mga kababayan. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa ICC. Nako. Tapos na tayo dyan. Dito tayo sa ICC, mga kababayan. Nagbigay ng ultimatum or deadline ang ICC na yes po, Ma'am Nerissa Lindstrom. Nagbigay ng deadline ang ICC na papasahin ng tawag dito, another apila
itong kampo ni Digong para makalaya siya. Ang deadline ay hanggang June 9 para makalaya si Digong. Pero ano nga ba? Ang sabi kasi dito, ICC sets deadline to submit observation on Duterte allege or challenge of jurisdiction. Actually, walang allege siya.